Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng tumatakbo sa isang parking garage, hinahabol ng isang lalaking nakabalabal at may dalang baseball bat na may pako. Habang desperado siyang tumatawag sa cellphone, paulit-ulit niyang sinasabing hindi ito parte ng plano. Mulit bigla siyang inilagay sa hold ng kausap. Akala niya ligtas na siya, ngunit sa loob ng kanyang sasakyan, isang lalaki ang biglang sumulpot at sinakal siya hanggang mamatay. Dito na pumapasok si Joe, isang hardcore horror movie fan. Kasama ang kanyang girlfriend na si Lindsay, pumunta sila sa isang haunted maze. Ngunit para kay Joe, hindi ito nakakatakot. Doon sila nilapitan ng isang misteryosong lalaki at binigyan si Joe ng calling card ng isang kumpanya na tinatawag na Fear Inc., isang organisasyong nagdadala ng takot sa totoong buhay. Kinabukasan, dumating ang mga kaibigan ni Joe na sina Ben at Ashley para sa Halloween party. Masaya ang party, may inuman, scary costumes at tawanan. Ikinuwento ni Joe ang tungkol sa Fear Inc., ngunit binalaan siya ni Ben na delikado raw ito at may kakilala siyang seryosong nasaktan dahil dito. Sa kabila ng babala, nanatiling interesado si Joe at tinawagan niya ang kumpanya, ngunit sinabihang sold out na ang kanilang serbisyo. Pagkaraan nito, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Napansin ng kapitbahay nilang si Bill na may mga intruder sa paligid ng bahay at binalaan si Joe na mag-ingat. Makalipas ang ilang sandali, bigla itong inatake at agad na inireport sa pulisya ang inakalang magnanakaw lang. Isang gabi, biglang bumukas ang TV at may balitang nagsasabing patay na raw ang mga kaibigan ni Joe at si Joe mismo ang pangunahing suspek. Ngunit nang silipin nila sa labas, walang reporter at walang kamera. Akala ng lahat ay prank lang ito, lalo na't mahilig si Joe sa horror movies. Ngunit mabilis na nagiging totoo ang lahat. Isa-isang nawawala at namamatay ang kanyang mga kaibigan sa mga eksenang halatang hango sa mga sikat na horror films. Sa halip na matakot, nasasabik pa si Joe dahil iniisip niyang nagsimula na ang experience ng Fear Inc. Ipinapaliwanag pa niya kina Lindsay at sa kanyang mga kaibigan na laro lang ito at babayaran sila ng kumpanya. Ngunit kabaligtaran ang nararamdaman ni Ben at Ashley. Takot na sila at gusto nang umalis sa lugar. Bago pa sila makatakas, napalibutan sila ng mga killer. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng naiwan si Ashley habang pabalik sila sa loob ng bahay, kaya napilitan si Ben na bumalik upang iligtas siya. Nakita ni Joe at Lindsay ang katawan ni Ashley na duguan at malubha ang mga sugat. Sa loob ng bahay, biglang nakapasok ang killer. Sinubukan ni Joe na ihinto muna ang laro at humingi ng break, ngunit agad siyang inakake at nawala ng malay. Samantala, nahuli naman sina Ben at Lindsay at dinala sa isang madilim na lugar. Doon ginawang bahagi ng isang malupit na game challenge si Joe. Pinilit siyang saktan ng kanyang sariling kaibigan bilang kapalit ng buhay ni Lindsay. Hanggang sa mapilitan si Joe na putulin ang kamay ni Ben upang mailigtas si Lindsay dahil akala niya bahagi pa rin ito ng laro. Ito ang unang challenge at matagumpay niya itong nagawa. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang bangungot. Sa ikalawang challenge, inutusan si Joe na hanapin ang susi ng kwartong pinagkulungan kay Lindsay. At dito niya nalaman ang pinakakilabot na katotohanan. Ang susi ay nasa loob mismo ng katawan ni Ben. Sa puntong ito, doon na niya napagtanto ang katotohanan. Hindi na ito palabas. Totoong dugo na ang tumatagas. Totoong kamatayan na ang nangyayari. Tumawag si Joe sa pulis, ngunit muli siyang inatake. Sa gitna ng kaguluhan, napatay niya isang empleyado ng Fear Inc. sa pag-aakalang isa itong totoong killer. Kalaunan, biglang isiniwalat ni Lindsay na lahat ay prank lamang kasama sina Ben at Ashley. Ngunit may malaking problema.
Si Joe ay nakapatay ng tunay na empleyado ng Fear Inc. At ayon sa kanila, hindi raw pinalalampas ng kumpanya ang ganitong pagkakamali. Habang tinatangkang takasan ng sitwasyon, mas lalo lamang silang nalubog sa bangungot. Ginamit nila ang van ng Fear Inc. upang tumakas at ilibing ang bangkay sa disyerto. Ngunit hindi sila ligtas, patuloy pa rin silang sinusundan. Kalaunan, nahuli sila habang isinasagawa ang paglibing. Galit na galit ang leader ng Fear Inc. sa pagkamatay ni Tom. Ngunit iginiit ni Joe na aksidente lamang ang nangyari. Ipinaliwanag niya na aksidente lang napatay niya ito dahil inakala niyang totoong killer ito, lalo na't sinabihan siya na sold out na ang services ng kumpanya. Sa huli, iniwan si Joe sa gitna ng disyerto at dinala si Lindsay na inakala niyang pinatay na. Ngunit sa huling twist, napunta si Joe sa isang diner. Doon siya nakigamit ng telepono at doon niya muling nakita si Lindsay, buhay at nakangiti. Doon niya nalaman ang pinakamadilim na katotohanan. Lahat ng ito ay bahagi pa rin ng package ng Fear Inc. Dumating sina Ashley, Ben at ang buong grupo. Ipinakita na tagumpay raw ang horror experience ni Joe. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Isa-isang pinatay sa harap niya ang kanyang mga kaibigan. At bago tuluyang mamatay si Joe, ipinaliwanag ng leader ng Fear Inc. na hindi siya pwedeng umalis nang hindi nararanasan ang paborito nilang death scene sa pelikula. Nagtapos ang pelikula sa pagring ng telepono. May panibagong customer na naman ng Fear Inc. At dito nagtatapos ang kwento ng The Game, Fear Inc. Isang pelikulang nagpapaalala na hindi lahat ng laro ay dapat subukan, lalo na kapag ang kapalit ay buhay mismo. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang horror at movie recap stories, kung saan ang takot ay nagiging totoo.